welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating collective love reading. Collective to, wala na yung specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading, makarelate ka, makaresonate ka, maayon ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Let's start. Para sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, sa akin po, Madam P, punta ka na lang sa Facebook. Limited slot lang kung sino lang yung makakapasok. Yan. Kung sa slot na yun. Kasi medyo limited po yung time na available sa akin ngayon. Let's start. What do we have here for? Collectives. Main energy, 9 of Swords. The Chariot. Okay, nakikita natin dito, meron kang mga problema na parang gusto mong takasan, gusto mong alisan. Matapos na lang, ang hirap. Yung iba, King of Pentacles, may kinalaman sa career. Yung iba, money. You're really thinking about this, pero ang hirap eh. Parang hindi pwedeng takasan eh. With the Four of Cups, medyo nahihirapan ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. It could be yung iba, pwede may kinalaman sa mga bills, etc. Person nakakonect mo, sino to? Person nakakonect mo, sino ito? Main energy niya, kukunin natin. The Queen of Swords is here, Gemini, Libra, Aquarius, Temperance, and Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. I feel like kina-cut off ka nito person na to, iniiwasan, or kina-cut off ka. Meron siya mga tinatago kung bakit niya ginagawa yung pagka-cut off sa'yo. And the Temperance, I feel like you're dealing with someone na parang ano siya eh. Ang tawag dito? Kumbaga may mga mainit-init na balita na pag nalaman mo dito sa taong to, hindi mo magugustuhan. This person is very sneaky, very secretive. Masyado siyang masikreto. So, ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Emosyon ninyo sa isa't isa ng person na ito. You do have here the Seven of Pentacles, the Devil, and the Eight of Swords, the Ten of Cups, the Six of Swords, and the Two of Swords. Okay, emosyon ninyo sa isa't isa, nakikita natin. For now, I feel like you're stuck sa connection with this person.
Tapos, with the Seven of Pentacles, may mga naiisipan ka ngayon na gawin pagdating sa sarili mo. And with the Devil, hindi maganda kasi yung mga nasa isip mo dito ngayon sa person na ito eh. I feel like alam mo, nararamdaman mo kung ano yung mga pinagagawa sa'yo nitong person na to. But currently, you're stuck sa situation or maybe sa relationship ninyo dalawa. Itong person na to, may mga desisyon siya sa buhay na ginawa niya pero parang hindi naman niya pinagsisisihan. Mas nakikita natin naka-move on na siya doon sa mga bagay na yon pero hindi niya pinagsisisihan ito. Ten of Cups. Mahal ka ng tao. This person loves you. Ang weird lang ng part na yun. Kasi mahal ka niya pero may mga bagay siyang itinatago sa'yo. So, ano yung mga tinatago niya? Tell me about this. Ano yung mga tinatago niya sa'yo? I feel like yung tinago niya sa'yo is nagkaroon ng pagka-cut off or pag-alis or pagtapos dito. So, kumbaga, tinago niya siya in the past. Two of Pentacles, hanggang ngayon, of course, tinatago niya ngayon, hanggang ngayon sa'yo. And you do have here the Two of Pentacles, and the Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ito something to do with yung iba money, involvement ng money. Yung iba, it could be with the Five of Swords, nakakita tayo dito ng third party situation. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? Well, Six of Wands, Ten of Pentacles, Two of Cups. I can say relationship. Nandito pa rin yung relationship connection sa inyong dalawa. Six of Wands, meron kong mga ma-achieve na may kinalaman sa, money, like, ang ganda nito kasi this is awards, accomplishment, yung iba, money, big, huge amount of money. Pero pagdating sa relasyon, I can see a lot of sadness, kalungkutan with the Five of Cups and Two of Cups energy. So, yung iba, lalo na kung magka-relasyon kayo nitong person na to, tuloy-tuloy yung relasyon. Pero, I feel like with the lovers, kasi wala na kayong choice. Parang, ito na tayo eh. Lalo na yung iba may marriage na involved. So, nandun, mas kinoconsider kasi yung halaga ng pinagsamahan or maybe nung relasyon or yung iba halaga ng kasulatan kasi of course marriage may kasunduan yan, kasulatan. So ayun, so nananatili yung relationship nung iba sa inyo and nakikita natin yung malungkot nga lang siya although may relationship pero hindi siya ganun ka-satisfying or I don't see any happiness there. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.